Magandang gabi. Ang gabi po. Ayaw niyo dito sa may... Mas nilalamig daw sila. Mas gusto nila sa mainit na lugar. Impyerno, mainit yun. Mainit. Salamat sa Lord sa gabi ito, sa ating pagpapatuloy ng ating talakayan sa Armor of God. Ay nakita ko yung mga nandito rin last week. Ang Diyos po ang mangusap sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Makibukas ulit kayo sa akin. May dala ba kayong Bible? Impyerno. Ano pa na yun? Ephesians chapter 6. So last week ay ating tinalakay ang unang dalawa. Ano nga yung una? Belt of truth, breastplate of righteousness. Ano yung dalawang uri ng righteousness? Oh, may pangalan. Quiz kaya tayo. Ano yung ibig sabihin ng important? Yan. Sabi dito, no, balikan natin ang Efeso chapter 6. Ang verse 14 ay nagsabi, kaya't maging handa kayo. Ibigay sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baludi ng katuwiran. So, yan yung last week natin. At ngayon sa verse 15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palasok ng diablo. Tayo sa daling manalangin. Sa iyo, aming Diyos, aming dakilang Panginoon, sa gabi ito kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at amin pong itinataas ang iyong dakilang pangalan. Sa aming kalagitnaan, O Diyos, ay mangusap ka. O Banal na Espiritu, kinikilala namin ang iyong presensya. Kilusin ang aming puso at isipan. Anumang paghadlang ng kaaway upang kami hindi makaunawa ay aming itinataboy sa pangalan ni Jesus. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa. O Banal na Espiritu, kumilos ka ng buong lakas, buong kalayaan at buong kapangyarihan sa aming puso at isipan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, doon tayo sa pangatlo, the shoes of peace. The shoes of peace. Verse 15 ay binanggit doon ang shoes of peace. Ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Tayo po ba ay handa? Sino dito ang humahayop? Si Pastor Lo? Yan, si Brad. Baka hindi nyo suot ang sapatos nyo. Isuot ang sapatos. Sabi, sa pagiging handa, no? Yan ay pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. So, yan ay bahagi ng full armor. Kaya, isuot natin. Anong sinisimbolize ng shoes of peace? It symbolizes stability. Ang paa, ito ang kumakarga sa kabuuan natin, di ba? So, kaya tayo ay nakakatayo dahil sa ating paa. At dahil sa ating paa, nakakapunta tayo sa iba't ibang lugar. Dahil sa ating paa, nakakatakbo, nakakatalon. At sa pamamagitan ng ating paa, tayo ay mananatiling nakatayo. Kung ang ating paa ay madiprensyahan, mahihirapan tayong tumayo. Diba? Kaya, the shoes of peace symbolizes stability. Strong putting of the Word of God. Strong putting of the Word of God sa bawat isa sa atin. Anong isi-share mo kung wala kang alam na salita? Diba? Sabi dito ay pagiging handa. No, huwag natin kakalimutan, sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. Ang ipinapangaral natin, ang isinishare natin ay Word of God, di ba? Kaya ito ay pagiging stable natin, pagiging matatag, at sanay sa salita ng Diyos. Tayo ay nafe-feed ng salita ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng Josue, chapter 1, verse 8,
Flash nga Ate Esan. Joshua. Ito ay paalaala sa atin, no, tungkol sa salita ng Diyos na dapat nating alalahanin, dapat nating gawin sa ating buhay bilang tayo ay kanyang mga anak at bilang ito ay bahagi ng full armor of God. Ang aklat na ito, 1:8. Yan. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong bubulay-bulayan, araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. So, isa-isahin natin. Ano sabi dyan? Ang aklat na ito ng kautusan, ang salita ng Diyos, ang Biblia na ating hawak, dala-dala, no? Huwag aalisin sa iyong bibig. So, ibig sabihin, yan ang lalabas sa ating bibig. No? Ating yang sasauluhin, ating sasabihin, ating isi-share, na huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan. Ano ba yung pagbubulay-bulayan? Meditate. No. Gaano kadalas tayo nagme-meditate ng salita ng Diyos? Yun ang tanong doon no? Gaano kadalas? Tandaan natin, ang sapatos, the shoes of peace, ito ay nagsisimbolize ng stability, strong footing of the Word of God. Wala tayong ma-share kung wala tayong alam na salita ng Diyos. No? Kaya yung assignment ko sa kabataan, no? Assignment ha? Sauluhin ang aklat ng lumang tipan. Lumang tipan muna. No? Alam natin yan. Dinadala natin, pero ang nakakalungkot, hindi natin alam ang laman ng Biblia ang ating hinahawakan. Oh? Sabi, pagbubulay-bulayan, araw at gabi. Araw at gabi. Oh, paano po tayo nagde-devotion? Sabi mo ba? Sabi, araw at gabi. O maano yung iba ay tuwing umaga, meron naman ay tuwing gabi. Oh. Ang mahalaga, nagbubulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. No? Napakahalaga yan, paalaala. O, ang nagsalita niyan ay si Yahweh. Sinasabi niya yan kay Josue. No? Sabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Kaya yan ay ating pagbubulay-bulayan. Kasi kapag pinagbulay-bulayan, hindi mo lang yan basta babasahin. Hindi yan browsing, no? Kundi ito'y babasahin ng may pangunawa at higit sa lahat ay paglalapat sa ating buhay. Kaya sabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. No? Masunod ang ayon sa nakasulat dito. Ngayon, ano ang ating susundin kung wala tayong nalalaman? Tandaan po natin, ano? Ang salita ng Diyos ay dapat nakatanim sa ating puso at sa ating isipan upang yan ay ating masunod. Hindi natin malilimutan kung paano tayo nagsasaulo ng ibang mga bagay sa school, di ba? O, pag pinasaulo ng teacher, sauluhin ang lesson na ito, ang tulang ito, bukas may recitation, sinasaulo. So, gayon din po sa salita ng Diyos, higit sa lahat, no? At ito ay merong magandang result sa atin. Ano po? Yan o. Upang masunod natin ang lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at pagtatamo ka ng tagumpay. At yun na po ang magiging resulta niyan sa atin. No? Yan ang pagiginhawahin ang iyong lakad. So, ibig sabihin, magiging matatag tayong nakatayo. Maginhawa ang paglakad. Hindi tayo papilay-pilay o hindi tayo napaparalisa. Kasi alam natin ang salita ng Diyos, maginhawa, magiging maayos ang ating lakad at ang ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Magtatagumpay tayo. Magtatamo tayo ng katagumpayan. No? Ang salita ng Diyos, ay hindi po natin ito dapat iwaglit sa atin kasi walang Kristiyanong lumalago nang malayo siya sa salita ng Diyos. Walang Kristiyanong lumalago na nakasarado ang kanyang Biblia. Kailangan po ito ay ating basahin. Hindi ho sapat na, yan, nakaupo kayo ngayon dyan at nakikinig kayo sa akin.
Kaya po sa ating online Bible study, lagi kayo i-encourage na buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Makibasa kayo sa akin. Oh. So yun yung ating gagawin. Huwag po nating katamaran na buksan ang ating Biblia at ito ay dili-dilihin araw at gabi kasi yan ay may mabuting pakinabang sa bawat isa sa atin. Giginhawa ang lakad. No? Bakit giginhawa ang lakad? Kasi masusunod natin ang nakasulat dyan at kapag nasunod natin ang sinasabi ng naaayon sa kautusan ng Diyos, no? Sa kanyang salita, matutumpak ang ating buhay. Kasi ang salita ng Diyos ay katotohanan at ang mga katotohanan nakasulat dito ang siyang magpapalaya sa atin. Diba? So kung alam po natin ang katotohanan at inilalapat po natin yan sa ating buhay, mahalaga po yung paglalapat. Hindi ho yan tayo matatapos sa pagbabasa lamang. Maari ho nating basahin o masaulo pa ang lahat ng version ng Biblia. O, magkaroon tayo ng lahat ng version ng Biblia sa ating bahay. Pero kung hindi po natin yan isa sa buhay, ano ang saysay? Diba? So mahalaga po na andun ang paglago kapag ito ay ating ini-apply. Ganyan din po, katulad po sa pagsasaka. Sa isang magsasaka, ang tanim ay itatanim po yan. Bibinhiin mo yung binhi, itatanim mo na po yan, nursery, no? At patutubuin, bago yan ilagay ng direkta dun sa lupa. At may panahon na yan ay lalagyan niya ng abono, no, yung fertilizer. Kahit bumili siya ng maraming fertilizer at hinayaan niya ang fertilizer sa loob ng sako at nakalagay lamang doon sa isang tabi, hindi yun papakinabangan ng kanyang halaman. Di ba? So, ang kailangan, ilagay yun sa gilid ng halaman upang ma-absorb ng halaman yung fertilizer at yun ay makatulong sa halaman upang ito'y lalong lumago at magkaroon ng masaganang bunga. The same thing sa mananampalataya. Kapag tinanggap natin, no, inabsorb natin ang mga katotohanan na narito sa salita ng Diyos, tayo ay tatatag at magiging nananatiling nakatayo. No? Nananatili tayong nakatayo sa katotohanan na ating natutunan mula sa kanyang mga salita. No? So, the shoes of peace. Many Christians are unstable. No? Unstable. They are not stable in the word. Not grounded. Yung ating pong tema noon, ano po, yung ano na yung tema natin na yun, yung may puno. Rooted in Christ, no? Rooted in Christ. So, rooted, nag-uugat tayo kay Kristo. Sa kanyang mga salita, tayo ay natututo, nanonourish tayo ng kanyang salita. Di ba isa sa description ng Word of God ay food. No? Water, fire, yung taba. No? At ang isa po doon ay yung food. Pagkain yan ng ating kaluluwa. Tayo ay palalakasin at patatatagin. The gospel is the foundation of our Christian life as the faith supports our body. Tingnan po natin ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9. So ito po ay paalaala sa bawat isa tungkol sa kahalagahan ng pundasyon ng ating buhay pananampalataya. Ang shoes of peace. Deuteronomy chapter 6 verse 6 hanggang 9. So ito ay paalaala na sinabi kung paano pahahalagahan ang kautusan, ang salita ng Diyos. Sabi, mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo saan? Sa iyong puso. Bakit kaya hindi sa isip? No? Kundi sa iyong puso. Dito itatago. At si Haring David, yun din ang sinabi niya, no? Ang mga salita mo ay sa puso ko, iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Hindi yung sinabi, ang mga salita mo ay sa isip ko, iingatan. Hindi yung sinabi, kundi sa puso. Ang puso, ito yung gumugusto. Di ba? Ito yun. Dito natin nararamdaman yon sa ating puso. At kapag ang salita ng Diyos ay nandito, so iibigin, mamahalin, dito mo yan yayakapin sa iyong puso. No? Kaya ang sabi dyan, no? Ilalagay mo yan sa iyong puso. O, sa verse 7. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. No? Ituturo ng buong sikap
sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan at kapag ikaw ay nahihiga at kapag ikaw ay bumabangon. So ito yung araw-araw nating ginagawa, di ba? Humihiga, bumabangon, lumalakad. O yan yung ginagawa natin araw-araw. So sabi po dyan, yan ay ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Hindi lamang ikaw ang mafe-feed niyan, kundi ang iyong buong sambahayan upang ang sambahayan ay maging matatag. Ha? Yun pong yung dalawang tao na nagtayo ng bahay, di ba? Yung isa sa buhanginan at yung isa ay nagtayo ng bahay sa batuhan. Sabi, matalino ang taong nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan kasi dumating man daw ang bagyo, ang kanyang bahay hindi masisira. So, ibig sabihin po, ang pundasyon ng ating pamilya, ang pundasyon sa buhay ng ating mga anak, ang pundasyon sa ating pananampalataya, ang pundasyon sa iglesia ay nakasalig sa pagsunod sa kanyang salita. Itinuturo, no? Yan yung nagpapatatag dito sa ating shoes of peace. Alam natin, tandaan po natin, si Satanas, siya po well-versed. Diba alam niya yun? Nakipagsagutan siya nung ginagamit niya kay Jesus sa Matthew chapter 4 ay salita din ng Diyos. Huwag tayo papadain. Baka mas marami siya alam na verse kaysa sa atin. Kapag binatuhan niya ng verse, hindi ko makakasagot. So alam natin yan, yung hawak nating Biblia. Si Satan gumagamit din siya ng salita ng Diyos. Alam niya kasi ito eh. At may isang tagapagturo, di ba, napaka-well-versed niya. Kailan, hindi ko na sasabihin kung sino siya, pero napaka-well-versed niya. Kapag yun ay umupo, at may mga nakipagdebate, babatuhin kanya ng salita, at yung verse na sinasabi ng kanyang kadebate, duduktungan niya yun, ng verse din, at patutunayan niya yun. Hindi ba? Tayong Kristiyano na nakakaalam ng katotohanan, gaano tayo ka-well-versed pagdating po sa salita ng Diyos na lagi ho natin dinadala papasok sa simbahan. Alam mo ba natin ang salita ng Diyos? Baka nagkakabalik-baliktad na yung karakter ng Biblia. Kaya maganda yung ating Bible quiz, no? Maganda po yan. Para po tayo ay nagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Biblia ang ating binabasa. Pero higit po sa lahat ay ang aplikasyon niyan sa ating buhay. Napakahalaga nun. Yan po, sabi, kaya ituturo ng buong sikap. Pagsisikapan yan. So yung mga nanay yan, dinuturo sa bata, mag-TikTok. Di ba? Mag-TikTok, yan ang natututunan. Mag-TikTok. Ituro natin ay ang salita ng Diyos. Basahin sa kanila ang Biblia. Araw at gabi. Ayan, nakaupo. Pagkukwentuhan ay tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa Lord. Yan ang sasabihin. Kapag ikay nahihiga, kapag ikay bumabangon, kung ikaw ay lumalakad, kung ikay nakaupo, lahat yan. Yan yung ating activity sa bahay, na pag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos. Sa verse 8, at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay. Itatali bilang tanda sa iyong kamay at bilang panalig sa iyong noo. So, ibig sabihin, huwag mong kakalimutan ilagay yan sa iyong noo at dito upang iyong gawin. Paalaala. Sino sa inyo yung mga ganon? Yung naglalagay ng mga reminders na dinidikit sa red, sa pintuan ng kwarto, sa pintuan ng cabinet. Kasi nakakalimot na para hindi malimutan yung mga gagawin. Ako, nagaganon ako kasi makalimutin na mga notes ilalagay, didikit para maalaala. So, ganun din, Ang salita ng Diyos ay ating ilagay sa ating isip, laging alalahanin. Sabi, itali dito sa ating mga kamay upang yun ay ating gawin. Nandun yung application. At sa verse 9, at iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Isusulat sa pintuan ng inyong mga bahay. So, ikaw ay lalabas,
Papasok, makikita mo ang salita. Diba? Na nakalagay doon. Mga views na mayroong verse. Maganda yung mga gano'n na dekorasyon sa bahay, yung mga pang-display na may nakalagay na verse. So, yun ay nagpapaalaala. Kumikilos ang Diyos sa magitan ng kanyang salita. So, kaya napakahalaga po yan. The gospel, it is the foundation of our Christian life. At sinabi po sa Psalms 119 verse 11, ang mga salita mo ay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Sa verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Liwanag ito na tatanglaw sa landas na ating daraanan. Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos na marami po sa atin, at sabi, medyo tamad po ako magbasa. Tapos parang uso pa ba ngayon ang libro? Parang hindi na Kasi Uso ba pastora sa ating matatanda? uso pa sa matatanda yung libro, Pero sa kabataan ngayon, yung meron din sila yung mga pumapasok sa private school na meron silang libro. Pero pag binibisita kayo yung libro, natatapos ang school year, hindi naman natatapos ang libro. O, di ba? Hindi natapos ang libro, hindi na pinagbubuklat, hindi katulad noon. Naalala ko, just sa fisheries, nakapsule na ngayon. Ang library yan, yung mga, alam yan, yung mga pumasok, di ba yung library, malapit sa gate? May teacher dyan na araw-araw nagbibigay ng assignment. Hindi pwedeng uuwi ka na hindi ka dadaan sa library. Kasi araw-araw yun may assignment. Kaya kailangan pupunta ka sa library. Manghihiram ka ng libro. Parang ang library ngayon, wala pang display na lang, pang-kumpleto sa facilities na hinihingi sa school. Pero hindi na ito ginagamit. Baka nga hindi na marunong gumamit ng card catalog ng mga bata Kasi yung kanilang mga kailangan, one click na lang nasa cellphone. Doon na nagsisearch kay Google. Brainy. Yung mga kung ano-ano pa. Ano pangalan mo? Window Window card? A1. Sinasagutan. Window card. Window card. Meron pa niyan. Meron yung sa library na yung mga card catalog, mga borrower's card. Wala. Hindi na nila alam gumamit ng library at ng mga bagay na yun. Kung paano pipila ka doon, isasaulin mo yung libro, kinabukasan, pipinapan mo yun. Hindi na nila alam yan kasi hindi na uso ngayon ang library at ang libro. Kaya nakatamaran magbasa. Sinong estudyante ang masipag magbasa? Bihira na. Diba? Kasi gusto nila mabilis. Isang lang. I-click lang. Yan. Itatype mo lang. Kahit yung buong question, i-type mo diba? Sasagot na ngayon yung si Google. Yan yung mga yung mga ganyang app na mabilis na na nakikita nila sagot. So kailangan ko ng libro, hindi na. Baka nga pati yung page, hindi alam ba? Table of contents, hindi alam hanapan di ba? Kasi yung libro ay hindi na nabubuksan. Pero itong salita ito ng Diyos, ang kautusan, ito'y ating dapat buksan. Ito ay dapat nating basahin, dapat nating aralin. Masipag tayo magbasa nito at magbulay-bulay. Bakit? Kasi ito ang magpapatatag sa ating shoes of peace. Para tayo maging handa sa paghahayag ng mabuting balita ng kapayapaan, mabuting balita ng kaligtasan sa mga tamis. You cannot give what you do not have. Hindi nyo ba sabihin na, teka nga, tatanong ko kay Pastor. Ayaw mag-share. Bakit? Kasi hindi alam ang verse. So kaya tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. It symbolizes stability. At yan ay magpapatatag sa atin. Sabi sa Isaiah 52 verse 7, ang Isaiah chapter 52 verse 7, paki-flash niya Ate Jessa. Yes. Isaiah. How beautiful in the mountains are the feet of those who share the news. 52 verse 7. Wala na rin kiniklik mo lang. Yan, sabi dyan, napakaganda sa mga bundok
ang mga paanyong nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan. Ayan, the shoes of peace. Ayan na. Naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, na naghahayag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Zion, ang iyong Diyos ay naghahari. No? How beautiful. So kaya nga po, tayo ay lumakad sa ating mong paghayo. You have beautiful feet. Suot natin ang shoes of peace. No? Isusuot natin yan upang tayo ay makapagbahagi ng mabuting balita. Pero, magbasa ka muna ng Biblia. So, yun ang ating pangatlo. Ang ating pang-apat ay ang shield of faith. The shield of faith. Ang kalasag. Ayan, binanggit po dito, ang panangga sa verse 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palasok ng dyablo. Sabi dyan, papatay sa lahat ng nagliliyab na palasok ng dyablo. Ang pananggang ito ay, hindi po ito basta, no? Ito po ay pinapolish, inaayos, at yung iba po ay nilalagyan po ito ng balat para hindi po tatabla ng arrows, no? Nung sibat, tatalbog lang yun doon. Sino sa inyo nakapanood ng 300? Napanood niya? Yes. Napanood yun. Yung panangga nila, di ba, na ginagamit nila doon sa, ang gusto ko doon yung part na naggrupo sila nakaupo tapos nakataas lahat ng kanilang panangga. No? Yeah. So, they are protecting each other, no, one another. Using yung shield na iyon. So, kaya kung medyo may mahina-hina doon, sila ay nako-cover ng shield na iyon. Sila ay naging isang napakalaking shield doon sa napakaraming palasok, no, na inihagi sa kanila. At sila ay nakaligtas. So, gayon din sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang ating pananampalataya ay kumusta po? Masasabi mo ba na matatag ang iyong pananampalataya? Kung i-rate mo yung iyong faith sa 10 na lang, mahirap pa yung sa 100 eh. Sa 10 na lang, ano ang rate ng iyong faith ngayon? Doon sa rate na 10. So, perfect yung 10. Ayan. So, isipin natin, ha? Mahalaga po yan na alam natin yung ating faith. Mahalaga po kung ano ang katatayuan natin sa ating pananampalataya. Kasi ang dyablo, sabi ay katulad sa isang leon na umaatungal at naghahanap ng kanyang mabibiktima. Kung ang ating pananampalataya ay mahina, madali tayong mabibiktima ng kaaway. Kung ang ating pananampalataya ay hindi natin napapatatag, no, ang kaaway, tayo ay kanyang magiging target, easy target ka ng dyablo. Kaya patatagin natin yung pananampalataya. No? Yung shield of faith, hingi natin sa Lord na kanyang palakasin. It protects the other parts of the armor. And this is particularly essential in spiritual warfare. No? Kapag ang kaharap mo na, sinasanay ba na ng masamang espiritu, no? Yung mata umiikot na, no? Yung ulo umiikot na rin. No? Nagtuturn ng 360. No? So, anong gagawin mo? Sino kaya ang unang tatakbo? Ikaw o yung dyablo? No? Kaya kailangan ito ng matatag na faith, yung shield of faith. Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11 verse 6. Without faith, kung walang pananampalataya, hindi natin mapiplease ang Diyos. Tayo ay nagiging kaiga-igaya sa ating Diyos dahil sa ating pananampalataya. Victory is achieved through faith. Natatamo yung tagumpay sa pananampalataya. Gusto ko pong i-share sa inyo ang ilan pong mga karakter. No? Ito po mga pananampalataya na nagresulta sa kanila ng mabuting bagay. No?
Ang isa po dito ay yung babaeng inaagasan. 12 years. Sa Matthew chapter 9, verse 20 to 22. Ang babae dito ay hinanap si Jesus at pinilit niyang makipagsiksikan doon sa crowd para lamang maabot niya yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesus. Ano sabi niya? Sa pag-iisip niya na mahawakan niya lamang yon, siya ay gagaling. Diba? Isipin niyo yung struggle ng babae. No? Yung hirap na kanyang pinagdaanan sa pakikipagsiksikan samantalang siya ay may dinaramdam. No? Nakipagsiksikan siya. At hindi lang yon, naniniwala ako na maaaring siya ay naitulak o siya ay natapakan. Kasi yuyuko siya no? Yuyuko. Hahawakan niya ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus. Nakaranas siya ng panunulak, no? Natapakan siya, maaaring natapakan siya doon. No? Dahil sa pag-abot niya. At ang Panginoong Jesus, sabi, pagkahawak niya doon sa laylayan, ang babae ay biglang gumaling. No? Gumaling siya agad. At sabi ng Panginoon, sino ang humipo sa akin? Nasabi ng mga alagad, Panginoon naman, napakadaming tao dito. No? Malalaman pa ba namin kung sino? Lahat sila halos nakakahipo sa iyo. No? Alam niyo yung babae ay lumapit. Ako po. Kasi may lumabas na kapangyarihan sa kanya, naramdaman ako. So by faith, sabi, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. No? Naubos na halos yung kanyang kayamanan. Ang mga manggagamot, maraming manggagamot na siyang pinuntahan. Pero hindi siya napagaling. At dahil doon, no, napagaling siya. No, napakaganda po ng kasaysayan ng babae ito. No? Kahit yung sinulit doon sa hem, nasa laylayan ng damit ng Panginoon, ay kanyang mahawakan. Alam niya siya ay gano'n. So tayo ba? Anong mga pagkakataon sa ating buhay naranasan natin na wala na tayong natitirang pag-asa, kundi yung hawakan kahit yung sinulit na nakalawit doon sa laylayan ng damit ng Panginoon. Sa mga pagkakataong nawawala na tayo ng pag-asa, sa mga pagkakataong na ang doktor ay nagtataning na, no? Sa mga pagkakataon na hindi na natin alam ang ating gagawin, nagulan tayo ng kaisipan, hindi na natin alam anong iisipin, saan tayo pupunta, anong ating uunahin. Siguraduhin mo na humahawa ka sa laylayan ng damit ng Panginoon because it will make a difference in your life. By faith. Ito yung faith. Pinagaling siya ng kanyang pananampalataya, yun ang sabi doon. Di ba? At ang isa pa po dito ay yung Kapitang Romano. Sa Matthew chapter 8, verse 5 hanggang 9 at sa verse 10. Sabi po dito, ang Kapitang Romano ay lumapit para sa kagalingan. Hindi niya, no? Hindi sa kanya kundi doon sa kanyang alipin. Humingi siya. At ang sabi po doon, hindi niyo na kailangang pumunta pa sa aking tahanan sapagkat ako'y hindi karapat-dapat. Sabihin niyo lamang at alam kong siya ay gagaling. Sapagkat ako ay nag-uutos din sa aking mga kawal. Kapag inutusan ko sila ay gagawa. Kapag sinabi kong pumunta sila doon, sila ay pupunta. Sabihin niyo na lamang at alam kong siya ay gagaling. At sabi po doon sa verse 10, hinangaan ni Jesus ang pananampalataya ng tao nito. Di ba siya isang Romano? Hindi siya Hudyo. Siya isang Romano. Pero kanyang inihayag kay Jesus ang kanyang pananampalataya. No? Sabi, hindi niyo kailangan pumunta sapagkat ako hindi karapat-dapat. Sabihin niyo na lamang at alam kong siya ay gagaling. Kita niyo yung faith niya? No? Hindi siya natataranta. Kalmado siya sa harapan ng Panginoon dahil alam niya na kayang pagalingin ng Panginoong Jesus yung kanyang inihihingi ng tulong kahit hindi niya pa ito nakikita. Kita niyo yung faith, no? At hinangaan niya ni Jesus, sabi, wala pa akong pananampalatayang ganitong nakita sa Israel. No? Saan nang galing yun? No? Pananampalataya galing sa hindi mananampalataya. O di ba? Yung mga mananampalataya, kumusta naman yung ating faith? Kumusta yung ating pagtitiwala sa Diyos?
Paano tayo umaasa sa Kanya? Paano tayo humahawak sa salita niya? Paano natin inaasahan ang Kanyang pangako? Siya buong buo. Marami sa atin ay nagsasabi, naniniwala, makapangyarihan ng Diyos, naniniwala tayo, may magagawa ang Diyos. Pero pagdating natin doon sa sitwasyon, nawawala yung ating pagtitiwala. Nababahag ang ating mga buntot. Natatakot tayo at natataranta sa ating pinagdaraanan. But God said, no? Lumapit tayo sa Kanya. Kagaya po ng Kapitang Romano na ito. No? Yung pananampalataya natin, yung shield of faith natin ay ating gamitin. Nasa sayo yan. Huwag mo yang hayaang nakababa o huwag mo yang iiwanan sa isang tabi. No? Mawalan ang kahit na anong bagay o ang lahat ng bagay sa inyo, huwag lamang ang pananampalataya. No? Kasi iyan ang magtatawid sa atin sa landas. Yang ating pananampalataya. Napakaraming pagkakataon na yan ay napatunayan ko sa aming buhay. No? Kasi po, pinapatotoo ko yan lagi. Nung pumunta kami sa Dasma, yan nag-share po ako doon. Kinuwento ko yung buhay ni Rachel. Paano? By faith, na siya ay nakalakad nang walang ospital. Walang doktor pagkatapos ng kanyang pagkaka-stroke. No? Ayan si Pani, buhay na buhay. Kasama namin yan, 24 oras. Inabutan na ng birthday niya yun. Doon na siya ng birthday sa daan. No? Kita nyo? Pero siya nakalakad. Yun ay sa pananampalataya. No? Gabi-gabi, yung mga kabataan, tumatakas. Kasi ano dito yung meron ditong lockdown. Pupunta sa bahay para mag-pray. No? Magpo-praise and worship kami doon. At nananalangin para ipanalangin si Eshel sa kanyang kagalingan. Walang isang buwan, isipin nyo, nakatayo. No? Nakalakad. Sa ospital, nung panahon ng COVID, napagalitan na siya ng kanyang doktora. Hindi ka nagpapabaksin, ikaw na lang ang walang vaksin. Huwag ka magpapabaksin, magpapray tayo. Pati yung mga pasyente, siya, magpapabaksin ka na. Karamihan ang nagsabi sa kanya na magpabaksin at nagbaksin. Namatay na, si Rachel walang baksin, buhay pa. Bakit? It is my faith. Ang Diyos natin ay buhay. No? Magulang natin sinasabi. Kundi, ating subukan. No? Hawakan natin ang kanyang salita. Pagtiwalaan natin ang kanyang magagawa. Kasi may ginawa siya sa kanya. Sinishare yan natin kahit kanino. Pag ako nabibigyan ng pagkakataon na mag-share, sinishare ko yung pagkakataon. No? Dahil yun ay malaking patotoo that our God is alive. At ang pananampalataya, ang ating pinanghahawakan, hindi masasayang, basta yan ay ating hinawakan at ilagay natin sa tamang Diyos na pinagtitiwalaan. No? Our God is good and He is alive. So yung faith natin, ating patatagin at ating ilagay sa tama sa ating Panginoon. Siya ay Diyos na buhay at kikilos sa ating buhay. Ang isa pa ay yung pananalig ng isang Kananeya. So itong Kananeya, sa Matthew chapter 15 ay nagsusumamo. So siya yung sinabihan ng Panginoon na hindi binibigay na doon yung pagkain doon sa sa mga hindi anak, no? At ang sabi ng babae nito, kahit po ang tuta ay namumulot ng mumo sa ilalim ng kapal. Tignan ninyo, no? Kahit ang tuta. So, doon niya hindi siya kabilang sa pamilya. O, yes, tinanggap niya yon. Pero, siya'y humihingi ng habag. No? Ng kaunting habag na maaaring ibigay ng Panginoon sa kanya para sa kanyang kahilingan. At ang Panginoon ay nabagbag sa kanya, pinakitang pananampalataya. Sabi, humayo ka, magaling namin. Sabi ba? Dahil sa pananampalataya. Ang faith natin ay hindi lamang po sinasabi. Tandaan po natin, ang faith ay hindi sinasabi, kundi ito ay pinapractice. Ito ay ipinapakita. Gawin natin
ihayag natin at makikita natin ang Diyos ay gagawa ng himala sa ating mga buhay. So kung tayo ay mahina ang pananampalataya at lagi tayong nabubuhay sa pagkatakot, paano mong palalayasin ang dyablo sa harapan mo? Mauuna ka pang tumakbo. Huh? Kasi si baby, nakasama ko yan noon eh. Kami ang unang nag-warfare, siya ang unang kong kasama. Talagang yung aming kinaharapin. Nakikita mo yung nag-iiba talaga yung kanyang itsura. Pero salamat sa Diyos. It is by faith. Tayo ay lalaya. It is by faith. Tayo ay makakapagpalaya. Kaya yung pananampalataya natin, i-polish natin sa pamagitan ng pananalangin at laging pagtitiwala sa Diyos. Huwag mo natin kakalimutan yung trust. Kasi doon masusubukan yung ating pananampalataya. Kahit si Abraham, di mo ba? Kaya siya itinaguri ang ama ng pananampalataya. Kung kayo kaya yun, isang anak mo ay hingin at ialay, papatayin yun. No? Pero si Abraham ay hindi nag-alinlangan na yun ay ibigay sa Diyos. Kahit na alam niyang kanyang anak ay anak sa pangako. No? Ibinigay niya at napatunayan niya ang kanyang sarili. At ang Diyos ay natuwa sa kanya at siya'y pinagpala. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, ang Diyos ay masisiyahan at mapaparangalan. At sa pamagitan ng ating pananampalataya, no, tayo ay makakatayo sa labanan at ating masasangga ang lahat ng mga nagliliyab na palasong inihahagi sa atin ng kaaway. Tingnan niyo po, no, sabi dyan, nagliliyab yung palaso. Nagliliyab. So, hindi yan basta palaso. Nagliliyab ito. So, yun ay mga palaso na para talaga pumuksa. Para tayo ay puksain. Yan, kung ang ating pananampalataya ay hindi natin itinataas, hindi natin ito ginagamit, paano mo sasanggahan ang mga nagliliyab na palaso? Kapatid, makikita mo ang iyong sarili, casualty ka. At ang kaaway matutuwa kasi natalo ka. Huwag natin bibigyan ng pagkakataon ng diablo sa ating buhay. Yung faith natin, patatagin. Tayo yan. Tutulungan tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya. Kung tayo ay nanalangin ng katatagan, bibigyan niya tayo ng mga challenges para tayo ay tumatag. Kasi hindi mapapractice yun kung laging maayos ang takbo ng ating buhay. Bibigyan niya tayo ng mga pagsubok na yung ating pananampalataya ay ma-exercise at makikita natin kung paano ang Diyos ay kikilos sa ating buhay. At kapag naranasan natin yon, hindi ba ang pananampalataya natin ay tumatatag? Sa mga patotoo, sa prayer meeting, kapag may nagpapatotoo dito, mga himala na nararanasan, di ba? Yung faith natin parang lumalakas. Tumatak. Kaya masarap makinig ng ng mga testimony. Basta yung testimony mo, direct, huwag kang pupunta sa Manila at pabalik dito at babalik pa ng pailang ulit. Nakarating pa sa Pampanga. Na, direct. Kasi kapag malayo na yung patotoo, di na papakinggan. Sa halip na maging blessing yan, hindi na magiging blessing. No? Gawin natin yan direct to the point. Ano ang ginawa ng Diyos? Paano ka napagpala? Tapos, at paano ang mga tao mapagpapala na. No? Kasi hindi na makikinig kapag umabot na sa Pampanga yung patotoo. No? So, kaya ganun yun. Ano? Patunayan natin ang magitan ng ating buhay dahil papatunayan ng Diyos ang kanyang sarili. At maraming beses nang pinatunayan ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Sa buhay ng iglesia at alam ko sa bawat isa sa inyo personal. Napakarami ng patotoo. At sa Hebrews chapter 11, mababasa natin, basahin nyo na lang sa bahay. Hebrews chapter 11, no? Ang stories of faith ng mga tao sa Biblia. Sa Old Testament, no? Kung paano sa pamagitan ng pananampalataya, dahil sa pananampalataya, no? Yun, no? Si Abraham, nakamit niya yung pangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, maraming karakter na nandoon nakasulat. At sila'y pinalugdan ng Diyos dahil sa pananampalataya. No? Ang ating pananampalataya ay maaaring i-challenge ng kaaway. No? Maaaring i-challenge siya ng Lord. Pero nawa, sa bawat challenge, tayo ay magtagumpay at makita ng Panginoon, tayo ay tumatatag. Amen. So, yun yung pang-apat, the shield of faith. So, kaya, alam po natin ang ating pananampalataya.
Kapatid, kung ikaw ngayon ay nanghihina, ang iyong pananampalataya ay hindi mo mawari, hindi mo marik, kasi hindi mo maintindihan ang iyong sarili. So, ito yung panahon para lumapit ka sa Lord. Ito yung panahon para hingin mo sa Lord na i-reveal sa iyo ano yung mga bagay na humahadlang sa iyong paglago sa pananampalataya. At bakit ang iyong pananampalataya ay nanghihina sa oras na ito. I-reveal naman yan ng Lord. At atin siyang masusumpungan. Kung tayo ay hihingi sa Kanya, yun ay Kanyang ipagkakaloob. Kung tayo ay kakatok, tayo ay Kanyang pagbubuksan. Di ba? Kung tayo hihingi, bibigyan niya tayo. At yun ay totoo. Bakit din ang Diyos natin ay Diyos ng buhay. It is by faith. It is by faith that the Lord will be pleased with us. So, ating ilaan ang ilang segundo, ilang sandali, o minuto, sa pagsasaliksik sa ating sarili. How is my faith? Good. Kamusta yung aking faith? At hingin mo sa Lord, Lord, patatagin mo ako sa aking pananampalataya. Kailangan natin yan upang tayo manatiling matatag at nakatayo kahit pagkatapos ng labanan. Aming Diyos, salamat dahil Ikaw ang Diyos na sa amin ay nagmamahal at nagmamalasakit. Salamat, Lord, sa iyong paggabay sa bawat isa sa amin. Iyo pong nakikita ang aming buhay, ang pananampalataya na mayroon kami. Iyo po itong pandayin at patatagin sa mga challenges na amin pong pinagdadaanan at pagdaraanan pa. Naway mapatunayan, Panginoon, namin na Ikaw ang aming pinipili sa lahat ng pagkakataon na sa bawat pagtatagumpay, ang pananampalataya namin ay iyong pinatatatag. Ikaw ang Diyos na kumilos. And I rebuke the spirit of doubt in the name of Jesus. I rebuke the spirit of negativity in the name of Jesus. I rebuke the spirit of fear in the name of Jesus. Ikaw ang Diyos na mahayag sa aming buhay. At ang pananampalataya namin, Panginoon, ay maging katulad ng pananampalataya ng Kapitang Romano na iyong hinangaan. Ang pananampalataya namin ay maging kaluguran sa iyong paningin kung kami ay iyong titingnan. At sa pamamagitan noon, O Diyos, kami ay maging kaluguran sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Iyo po pagpalain ang iyong mga anak at ang kahandaan ng sapatos ng kapayapaan sa pagiging handa sa paghahayag ng mabuting balita ay aming pong maisuot. Iyong dalhin ang mga paang ito sa mga lugar na dapat naming puntahan to share the good news of salvation, the good news of peace sa kanila na nalalabuan ng isip, sa kanila na malayo sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, at ang mga paang ito rin ay tulungan mo pong makalakad sa landas ng katuwiran at sa landas ng kabanalan. Dahil ikaw ang Diyos na tumawag sa amin, kami ay iyong pong mga tagapaglingkod, kami ay iyong mga sundalo, at makita mo po kaming laging handa
sa lahat ng pagkakataon. Makita mo po, Panginoon, na kami ay marunong makipaglaban at hindi kami naiiwang mga talunan. Ikaw ang Diyos na nahahayag sa aming pong buhay. Aming pong identity ay lagi po naming maalaala at yun ay manariwa sa aming puso. Hindi po namin itanggi sa kung sino kami at kung sino ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Naway makita mo po na lagi namin pinipili ang mga bagay na tama at nakalulugod sa iyo. Naway makita mo po, Panginoon, na namumuhay kami ng may kabanalan at nakakapamuhay ng may katuwiran. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na nahahayag sa aming buhay. Magliwanag ka, Panginoon, at kami ay maging mabuting patotoo, maging buhay na patotoo para sa iyo. Gamitin mo po kami, Panginoon, mga instrumento upang ang iyo pong kingdom ay maipalaganap at gayon din ang iyong mga salita sa mundong ito na nababalot ng karimlan. Sa mundong ito na pinaghaharian ng hukbok ng kadiliman, kami po, Panginoon, ay laging makita mo po na sa iyo umaasa, nagtitiwala, at makita mo pong higit sa lahat na kami ay nagtatagumpay. Lahat ng yun ay iniaalay namin para sa iyo, O Diyos, dahil ang Diyos na tumawag sa amin, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, Diyos na sa amin ay sumasama at nangangako ng pagtatagumpay. Pinanghahawakan namin, Panginoon, ang pangakong yon. Alam namin kami magtatagumpay dahil ikaw ay nananahan sa amin, ay Diyos na higit na malakas at makapangyarihan kaysa sa Kanya na narito sa sanlibutan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga anak at ang mga salitang ito na amin pong narinig ang katotohanan na nahayag ngayon, amin pong may apply sa aming mga buhay. Sa biyaya, sa lakas na kaloob mo, Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aming dalangin. Amen.